Ngayong araw mga kabintor, bibisitahin natin muli ang bypass road ng Tagaytay. Pero bago natin bibisitahin iyon, nagmula pala ako dito sa Canlubang, ang sinasabi nilang napakayaman na barangay dito sa buong Laguna. Dahil sa barangay na ito, pagpasok at paglabas mo may maniningil ditong 10 piso. Kung nakikita ninyo yung guardhouse na yan, may nag-aabang diyang mga guard. Pero sa araw lang din naman ng Lunes hanggang Sabado. Sa Linggo, hindi sila naniningil. Tulad ngayon, araw ng Linggo, hindi sila naniningil. Kaya, dumiritson lang ako sa aking biyahe at dumating na nga ako dito sa golf course area nitong Canlubang. Sa unahan ng konti, liliko tayo dyan at paakyat at papunta na tayo sa barangay ng Kasili. At madadaanan din natin dito ang bahay ni Marcos, ang tinatawag at sikat na Twin Mansion. So, malapit na nga tayo sa Twin Mansion. Titingnan natin din kung marami pang bumibisita dito ngayon. Dahil araw ng Linggo ngayon, expected ko na marami ang bumisita sa mansion na ito. Pagliko natin dyan, makikita na natin ang mansion ni Marcos. At yan po ang mansion ni Marcos. Ang sikat at tinaguriang Twin Mansion dito sa barangay Canlubang. Himala sa araw na ito, walang gaanong bisita ang dumadayo dito sa ngayon. Kukunti lang Dati guys, siksikan yan dyan. Yan, medyo may din, may mga bisita din kahit papaano. Kikita natin, binibisita talaga siya tuwing araw ng Sabado at Linggo. Hindi talaga siya mawawalan ng bisita, lalo na sa mga bikers. Sikat kasi ang lugar na ito sa mga bikers dahil sa mga magagandang ahon dito. Dito dumadaan na tayo sa rough road na daan. Ito lang naman ang bukod tagig, hindi pa na simento. Ilang metro na lang ito, hindi ko lang alam kung bakit ito ay naiwan at hindi na simento. Baka hindi ito ang National Highway. Baka ito ay private kaya hindi ito nagalaw-galaw at hindi na simento. Fast forward, dumating na ako dito sa Tagaytay. Dito sa liko-likong daan dito. Napakagandang daanan dito, lalo na sa mga mahihilig bumangking dahil napaka-sharp ng curve dito sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay binibisita ito ng iba't ibang mga motorista na galing pa sa iba't ibang lugar. Dahil mula sa lugar na ito, makikita nyo sa ibaba at matatanaw nyo ang napakagandang view na hatid ng Laguna de Bay. At tungkol naman sa pagkain, pag bumibisita kayo dito, huwag na kayo mag-alala, magdala lang kayo ng pera. Dahil sa lugar na ito, ang dami nyo mapagpilian ng magkakainan. Fast forward muli, nandito na tayo sa bypass road ng Tagaytay. Itong bypass road na ito ay magmula ito sa Aguinaldo Highway at magtatapos naman ito sa Alfonso. Kaya lang pagdating mo ng Mindis, may portion pa dito na hindi pa magkarugtong. Kaya yon ang bibisitahin natin ngayon. At titingnan natin kung tagusan na ba ang bawat dulo ng kalsada na ito. So ang titingnan natin ngayon, yung maliit na portion ng lupa na yon, hindi ko alam kung bakit hindi matagos-tagos ang kalsada na yon. Hindi ko alam kung kasibat ba dito ang right of way, kaya hindi madugtong-dugtong ang kalsada na ito. Yun na lang talaga ang kulang dito, yung kukunting portion ng lupa na hindi na mabuldos-buldos. Hindi ko alam kung bakit, dahil baka tinatawag nilang right of way. Sana maayos na yun para madugtong na itong kalsada na ito. Malapit na ako sa sinasabi kong lupa na hindi mabuldos-buldos. Ito makikita natin, wala pa rin pagbabago mula nang ito ay huli kong binisita. Ganon pa rin, walang pagbabago at walang nangyari. Kaya sa taon na ito, hindi pa ito madadaanan at hindi pa natin ito matagos. Baka next year sana matatapos na ito. So mga kabintor, nandito tayo, nag-update tayo dito sa kalsada na ito. Ito bypass road ito na mula sa
Aguinaldo Highway. Papunta naman ito ng Alfonso, pero so far itong lugar na ito hindi pa talaga siya nagalaw, ano. Ilang metro na lang yan ang karugtong nito papunta ng Alfonso. Tapos na rin, pero itong portion ng ano na ito, itong portion ng daan na ito hindi pa siya tapos. Hindi ko alam kung anong problema nito. Problema ba ito sa widening, pero ito na lang tapos na ito madadaanan na. So doon tayo sa kabila, pupuntahan din natin yung ano doon, yung ginawang flyover doon, kung ano na rin ang mga update doon sa flyover na yun. Hindi na rin ako nagtagal doon dahil hindi pa naman na-bulldoze ang kapirasong lupa na yun. Kaya dumiretso na ako dito sa ginagawang flyover dito sa Mindays. I-update din natin ang flyover na ito kung ano na ang nangyari sa flyover na ito. Kung madadaanan na ba ito sa buwan na ito o hindi pa. Tingnan natin. Yan po ang ginagawang flyover dito sa Mindays. So far maganda naman at may nakalatag ng mga beam. Pero hindi pa buo ang paglatag ng beam dito. May nakikita pa akong mga awang na hindi pa nalatagan ng beam. Kung matapos ang flyover na ito, malaking tulong ang flyover na ito sa pagbabawas ng traffic sa lugar na ito. Ngayon pa lang makikita nyo na unti-unti lang nagsimula ang traffic. Dito makikita rin natin ang mga crane na nakaabang at ito ang ginagamit sa paglagay ng mga beam na yan. Sana sa susunod na taon, mga unang quarter ng taon ay matatapos na itong flyover na ito at madaanan na natin ng maayos para naman makaiwas tayo sa sobrang traffic na nangyayari sa lugar na ito. Mga kamitan, nakikita natin ang update itong flyover na ito at malapit na talaga natin itong magamit. So hanggang dito na lang ang ating video, hanggang sa muli natin mga video mga kabintor at update sa mga kalsada dito sa ating lugar.